Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa tuwing tinatanong si Mark tungkol sa kanyang pananaw sa mga tato, lagi siyang puno ng kumpiyansa. Para sa kanya, ang ideya ng pagpapalagay ng tato ng isang bersikulo mula sa Biblia sa kanyang braso ay tila simpleng desisyon lamang, isang pahayag ng kanyang pananampalataya. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin, paborito niyang sabihin habang iniisip ang mga salitang nais niyang ipatato. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago isang gabi sa kanilang pagtitipon sa simbahan. Alam niyo bang templo ng Diyos ang ating mga katawan? Tanong ni Pastor Eli sa harap ng grupo ng kabataan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng sinseridad, at bawat isa sa kanila ay tila natigilan sa bigat ng kanyang sinabi. Si Mark ay natigilan, nakatingin sa kanyang sariling braso na tila nakikita na ang imahen ng krus na plano niyang ipalagay. Nagkaroon ng katahimikan. Si Liza, isa sa mga matatalik na kaibigan ni Mark, ay unang bumasag sa katahimikan. Pastor, tanong niya habang tinitingnan ang maliit na tato ng balahibo sa kanyang pulso, hindi ba pwedeng ituring na simbolo ng pananampalataya ang mga tato? Marami namang Kristiyano na nagpapalagay ng mga bersikulo sa kanilang mga katawan. Ngumiti si Pastor Eli, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay makikita ang lalim ng kanyang pagninilay. Totoo yan, Liza. Pero mahalaga rin na unawain natin ang konteksto ng sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga katawan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling interpretasyon, kaya narito tayo ngayon para talakayin ito ng mas malalim. Sa kanilang munting simbahan, nagsimulang magsalita si Pastor Eli tungkol sa Levitico 11:28. Huwag kayong maglalagay ng tato o magpuputol ng inyong balat para sa mga patay. Ako ang Panginoon. Sa bawat salitang kanyang binanggit, tila lalong lumiliit ang mundo ni Mark. Nararamdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib habang binibigkas ng pastor ang mga talata. Parang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, kahit alam niyang ito ay hindi totoo. Nang matapos ang sermon, nagtanong si Ben, ang kaibigan ni Mark, habang naglalakad sila pauwi. Ano sa tingin mo, Mark? Magpapatuloy ka pa rin ba sa plano mong magpatato? Naguguluhan ako, sagot ni Mark, halatang malalim ang iniisip. Alam ko na plano ko ito, Ben, pero ngayon, hindi ko na sigurado. Para bang mas lumalim pa ang tanong kaysa sa inaasahan ko. Tahimik lang na tumango si Ben, alam niyang kailangang makapag-isip pa si Mark. Makalipas ang ilang araw, patuloy na gumugulo kay Mark ang sermon na narinig niya. Hindi niya maiwasang mag-isip ng mga eksena mula sa kasaysayan na natutunan niya sa eskwela, mga sinaunang tribo na gumagamit ng mga tato bilang tanda ng kanilang tapang, ang mga Ehipto na may mga marka para sa kanilang mga Diyos, at ang mga Maori na ipinagmamalaki ang kanilang moko bilang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Sa bawat alaala, lumalalim ang kanyang katanungan, kung noon ay ginagamit ang mga tato bilang tanda ng pananampalataya sa kanilang mga Diyos, malibang gamitin ko ito bilang simbolo ng aking pananampalataya kay Kristo. Isang gabi, habang nagdarasal si Mark sa kanyang kwarto, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingala sa kisam na parang naghihintay ng kasagutan mula sa kalangitan. Panginoon, bulong niya, ginagawa ko po ba ito para sa inyo, o para lang sa sarili kong kasiyahan? Ito po ba'y tunay na tanda ng aking pananampalataya, o ako'y nagiging makasarili lamang? Nagsimulang umiyak si Mark, hindi dahil sa sakit ng loob, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Parang may bumubulong sa kanya na maghintay, na hindi pa ito ang tamang oras para magdesisyon. Nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan sa kanyang puso, isang uri ng katahimikan na tila nagsasabing nasa tamang landas siya, kahit hindi pa niya alam ang sagot. Kinabukasan, nagkita sila muli ni Ben sa kanilang paboritong kapehan. Kumusta ka na, bro? Tanong ni Ben habang tinatapik ang balikat ni Mark. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa tato? Hindi pa, Ben, sagot ni Mark habang humihigop ng kape. Parang lalo lang naging magulo. Pero alam ko na hindi ko ito pwedeng gawing padalos-dalos. Kailangan ko pang magdasal at mag-isip ng mas mabuti. Lumapit si Pastor Eli, na tila narinig ang kanilang usapan habang dumadaan. Mark, mahalaga ang ginagawa mong pagninilay, sabi ng pastor, nakangiti ngunit seryoso ang mga mata. Huwag kang matakot magtanong. Iyan ay tanda na nais mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Patuloy kang maghanap at alam kong dadating ang sagot. Nagpatuloy ang usapan nilang tatlo sa kapehan, tila walang katapusan ang kanilang mga tanong at hinuha.
Sinabi ni Liza, na sumunod din sa kanila, alam nyo, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi pare-pareho ang landas na tinatahak natin. Ang mahalaga, ginagawa natin ito ng may pusong nakatuon kay Kristo. Habang naglalakad pa uwi, nag-isip si Mark sa mga sinabi ni Liza. Tama siya. Marahil, hindi lamang ito tungkol sa mga tato. Marahil, ito ay tungkol sa kung paano natin ginugugol ang ating buhay bilang Kristiyano. Nakatitig siya sa kalangitan na para bang naghahanap ng tanda. Siguro, bulong niya sa sarili, ang kasagutan ay nasa mas malalim pang pag-unawa. At handa akong tuklasin ito. Sa bawat hakbang niya pa uwi, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay. Puno ng tanong, puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa bawat hakbang ay ramdam niya ang kamay ng Diyos na umaakay sa kanya. Nagising si Mark kinaumagahan na puno pa rin ng mga tanong sa isipan. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang kanyang Biblia, at umupo sa hardin. Habang nagbabasa siya, natanong niya ang sarili, paano ba nagsimula ang tradisyon ng mga tato? Bakit ito naging kontrobersyal para sa mga Kristiyano? Alam niyang kailangan niyang alamin ang pinagmulan upang mas maunawaan kung bakit ang mga sinaunang batas sa Biblia ay tila nagbabawal dito. Nagsimula siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa kasaysayan ng mga sinaunang sibilisasyon. Ayon sa mga naitala, ang mga tato ay matagal ng bahagi ng kultura ng tao. Mula sa sinaunang Ehipto, kung saan ang mga marka sa katawan ay simbolo ng debosyon sa mga Diyos, hanggang sa mga tribo ng Polynesia, na ginagamit ang mga tato bilang tanda ng tapang at pagiging mandirigma. Habang binabasa niya ang mga ito, naisip ni Mark kung gaano kaiba ang intensyon ng mga taong ito kumpara sa kanyang sariling plano, isang tato na simbolo ng pananampalataya kay Kristo. Sa isang pagkakataon, habang nakikinig ng podcast tungkol sa arkeolohiya, nalaman ni Mark na ang mga tato sa sinaunang mundo ay hindi lamang palamuti. Ang mga sinaunang tribo ay naniniwala na ang mga marka sa kanilang balat ay nagpoprotekta sa kanila laban sa masasamang espiritu. Sa Ehipto, ang mga mummies na natagpuan ay may mga marka ng tato na konektado sa kanilang mga ritual pangrelihiyon. Kung ganito ang layunin ng mga tato noong unang panahon, bulong ni Mark, naiintindihan ko na kung bakit ipinagbawal ito ng Diyos sa kanyang mga utos sa mga Israelita. Nagbalik sa alaala ni Mark ang sermon ni Pastor Eli tungkol sa Levitico 11:28. Ang talatang ito ay bahagi ng mga batas na ibinigay sa mga Israelita, at isa ito sa mga pinakamadalas gamitin bilang argumento laban sa mga tato. Huwag kayong maglalagay ng tato o magpuputol ng inyong balat para sa mga patay. Ako ang Panginoon, binanggit niya sa isip. Napag-isip ni Mark na ang talatang ito ay hindi basta simpleng utos lamang, kundi may mas malalim na dahilan. Marahil, ito ay upang ilayo ang kanyang bayan mula sa mga ritual na ginagawa ng mga pagano sa kanilang paligid. Isang hapon, habang naglalakad siya sa parke, nakita ni Mark si Tito Roll, isang dating misyonero na kilala sa kanilang simbahan bilang isang mahusay na tagapagkwento ng kasaysayan ng Biblia. Tito Roll, tawag niya, pwede po ba kitang makausap tungkol sa isang bagay na matagal ko nang iniisip? Ngumiti si Tito Roll at naupo sa tabi ni Mark. Ano ba ang bumabagabag sa iyo, Mark? Tanong niya. Ito po, Tito, nagsimula si Mark, tungkol po ito sa mga tato. Bakit po ba ipinagbawal ito sa Levitico? Bakit ito naging malaking issue para sa mga Kristiyano? Nag-isip ng saglit si Tito Roll bago sumagot. Alam mo, Mark, sabi niya, noong panahon ng mga Israelita, napapalibutan sila ng mga paganong tribo na gumagamit ng tato bilang bahagi ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga marka sa kanilang balat ay tanda ng kanilang debosyon at ritual para sa mga patay. Ang Diyos ay nagbigay ng utos upang ihiwalay ang kanyang bayan mula sa mga kaugaliang ito. Ayaw niya na ang kanyang bayan ay mahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tahimik lang na nakinig si Mark, pilit inuunawa ang konteksto ng mga sinasabi ni Tito Roll. Pero Tito, tanong ni Mark, paano po ito naiba sa ngayon? Marami na pong Kristiyano ang nagpapalagay ng tato bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Hindi po ba ito ibang sitwasyon na kumpara noon? Ngumiti si Tito Roll, puno ng pag-unawa. Iyan ang tanong, Mark. Noong panahon ng mga Israelita, ang layunin ng batas ay protektahan sila mula sa impluensya ng mga paganong ritual. Ngayon, maaaring iba na ang konteksto. Kaya mahalaga ang pagninilay at pag-unawa. Ang bawat desisyon natin, lalo na sa ating pananampalataya, ay dapat laging ayon sa intensyon at sa ating relasyon sa Diyos.
Habang naglalakad pa uwi, patuloy na pinag-isipan ni Mark ang usapan nila ni Tito Roll. Napagtanto niyang ang issue ng mga tato ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng marka sa katawan. Ito ay may kinalaman sa intensyon, sa simbolismo, at sa konteksto. Kung noong una, ang mga tato ay ginamit bilang tanda ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paano naman ngayon, sa isang Kristiyanong konteksto? Pagdating niya sa bahay, muling binuksan ni Mark ang kanyang Biblia at nagbasa ng mga talata tungkol sa kabanalan at kung paano dapat tratuhin ang katawan. Napadako siya sa 1 Korinto 6:11 -20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na ibinigay sa inyo ng Diyos? Hindi na kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin niyo ang Diyos sa inyong katawan. Tumigil siya sandali, ninanamnam ang bawat salita. Kung templo nga ng Diyos ang aking katawan, bulong ni Mark, ano ang ibig sabihin nito pagdating sa mga tato? Habang iniisip niya ito, nagring ang kanyang telepono. Si Liza, ang kaibigan niyang may maliit na tato, ang tumatawag. Hey Mark, sabi ni Liza. Nagpaplano kami ng Bible study tungkol sa kontrobersyal na mga paksa sa simbahan. Gusto mo bang sumali? Alam kong marami kang tanong tungkol sa mga tato. Agad siyang pumayag. Liza, sasali ako. Kailangan ko talagang makausap ang iba tungkol dito. Pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang akong maintindihan ito. Habang binababa niya ang telepono, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Alam niyang marami pa siyang katanungan, ngunit handa siyang magpatuloy sa paglalakbay na ito. Hindi ito tungkol sa simpleng desisyon kung magpapatato o hindi, ito ay tungkol sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang pananampalataya at sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi niya alam, ang susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa mas malalim na pagsisiyasat, hindi lamang sa kasaysayan ng mga tato, kundi pati na rin sa mga nakatagong kahulugan ng mga talata sa Biblia na tila hindi niya nakikita noon. Sa bawat hakbang, natututo siya na ang sagot ay hindi lamang itim o puti. Minsan, ang katotohanan ay nasa gitna ng ating mga inaasahan at ang mga bagay na hindi natin napapansin. Habang natutulog siya ng gabing iyon, tahimik niyang idinasal, Panginoon, tulungan niyo po akong makita ang inyong katotohanan, hindi ayon sa aking nais, kundi ayon sa inyong kalooban. Nang sumunod na linggo, si Mark ay tila hindi mapakali. Habang naglalakad siya papunta sa simbahan, paulit-ulit niyang iniisip ang talata mula sa Levitico na binanggit ni Pastor Eli. Huwag kayong maglalagay ng tato o magpuputol ng inyong balat para sa mga patay. Ako ang Panginoon. Parang nag-etyo ito sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik na tila isang misteryosong mensahe na kailangan niyang tuklasin. Pagpasok niya sa simbahan, nakita niya si Tito Roll na nag-aayos ng mga aklat sa maliit na silid-aklatan. Nagdesisyon siyang lapitan ito. Tito Roll, sabi ni Mark na may halong kaba, pwede ba kitang tanungin tungkol sa isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan? Ngumiti si Tito Roll habang inaayos ang kanyang salamin. Tungkol ba ito sa Levitico, Mark? Tanong niya na parang alam na ang nais itanong ng binata. Tumango si Mark. Tito, bakit po ba ganoon kahalaga ang utos na yon? At bakit ito ipinagbabawal? Hinila ni Tito Roll ang isang upuan at naupo, tinapik ang bakanting upuan sa tabi niya. Umupo ka, Mark, sabi niya. Ang talatang iyon ay bahagi ng batas ni Moises, isang koleksyon ng mga utos na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan upang sila'y maging natatangi. Kailangan nating alamin ang konteksto ng panahon upang maunawaan ito ng mas malalim. Nagsimula si Tito Roll na magkwento tungkol sa sinaunang Israel. Noong panahon ng mga Israelita, paliwanag niya, napapalibutan sila ng mga paganong tribo. Ang mga tribong ito ay kilala sa kanilang kakaibang ritual, kabilang na ang paglalagay ng mga marka sa kanilang katawan bilang tanda ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga ritual para sa mga patay. Ang mga tato ay hindi basta dekorasyon para sa kanila, ito'y simbolo ng kanilang relihiyosong pagsamba. Tahimik lang na nakikinig si Mark. Parang nagbukas ang kanyang isipan sa mga imahe ng mga sinaunang tribo na may mga mandirigmang nakatato na nag-aalay ng kanilang debosyon sa mga Diyos na gawa sa bato at kahoy. Kaya pala, bulong niya sa sarili, ipinagbawal ito ng Diyos. Ayaw niya na mahulog ang kanyang bayan sa ganitong uri ng pagsamba. Ngumiti si Tito Roll na tila natuwa sa pag-unawa ni Mark. Eksakto, Mark. Ang layunin ng batas na iyon ay upang ilayo ang mga Israelita mula sa mga paganong ritual.
Ang Diyos ay nais na ang kanyang bayan ay maging banal at natatangi, hindi nakikiayon sa mga kaugaliang nagdadala sa kanila sa idolatria. Ngunit kahit pa nagkaroon ng linaw ang isipan ni Mark, mayroon pa ring bahagi ng kanyang puso na nagdududa. Pero Tito, tanong niya, iba na ang panahon ngayon. Maraming Kristiyano na nagpapalagay ng tato bilang simbolo ng kanilang pananampalataya kay Kristo, hindi para sa mga patay o mga Diyos-Diyosan. Hindi ba nagbago na rin ang kahulugan nito sa makabagong panahon? Nag-isip si Tito Roll, halatang pinagminilayan ang tanong ni Mark. Tama ka riyan, sagot niya pagkatapos ng maikling katahimikan. Ngayon, ang konteksto ay ibang-iba na kumpara noon. Kaya naman mahalagang tandaan na ang mga batas sa Biblia ay kailangang unawain ayon sa konteksto ng panahon at layunin kung bakit ito ibinigay. Hindi lahat ng batas sa lumang tipan ay direktang naaangkop sa buhay Kristiyano ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ito ng may kaalaman at pananampalataya. Habang pauwi si Mark mula sa simbahan, napansin niya ang isang grupo ng kabataan sa parke na nag-uusap tungkol sa kanilang mga tato. Isa sa kanila, si Andrew, ay may malaking krus na nakatato sa kanyang dibdib. Agad na lumapit si Mark na puno ng kuryosidad. Andrew, pwede ba kitang tanungin tungkol sa tato mo? Sabi niya nang may ngiti. Nagulat si Andrew pero ngumiti rin. Siyempre, bro. Ano ang gusto mong malaman? Bakit mo pinili ang krus na ito? Tanong ni Mark habang nakatingin sa detalyadong disenyo ng krus. Para sa akin, ito'y simbolo ng aking pananampalataya, paliwanag ni Andrew. Ang krus na ito ay nagpapaalala sa akin ng sakripisyo ni Kristo para sa akin. Sa tuwing nakikita ko ito sa salamin, naaalala ko ang pagmamahal niya. Naramdaman ni Mark ang sinseridad sa boses ni Andrew. Hindi ito parang ritual na pangpaganong nakita niya sa kasaysayan. Ito'y tila isang personal na pahayag ng pananampalataya. Naiintindihan ko na, sabi ni Mark ng mahina. Para sa iyo, ang tato na ito ay hindi lamang marka. Ito'y bahagi ng iyong debosyon kay Kristo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa magdilim. Nalaman ni Mark na hindi lahat ng nagpapalagay ng tato ay ginagawa ito para sa sarili lamang. Marami sa kanila ang nakikita ito bilang paraan ng pagbabahagi ng kanilang pananampalataya, ng kanilang kwento, ng kanilang relasyon kay Kristo. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang kama, muling binalikan ni Mark ang Levitico 11:28. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito binasa bilang isang mahigpit na kautusan. Sa halip, binasa niya ito bilang paalala ng Diyos na ang kanyang bayan ay tinawag upang maging natatangi, hindi sa pamamagitan lamang ng mga batas, kundi sa kanilang puso at layunin. Bago siya matulog, nagdasal si Mark ng buong puso. Panginoon, salamat po sa karunungan na natutunan ko ngayon. Naway maunawaan ko pa ang inyong kalooban, at gawin ang lahat ng bagay ng may tamang layunin. Gabayan niyo po ako sa aking desisyon, upang ito'y maging kalugod-lugod sa inyo. Nagising siya kinaumagahan na may bagong liwanag sa kanyang puso. Alam niyang marami pa siyang dapat alamin, ngunit handa na siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Sa sumunod na linggo, nagsimula ang umaga ni Mark na tila mas maaliwalas. Pagmulat pa lamang ng kanyang mata, tila may bago siyang pag-unawa tungkol sa mga bagay na bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang araw. Habang nakaupo siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang araw na sumisikat, binalikan niya ang kanyang panalangin mula kagabi. Panginoon, turuan niyo po akong makita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging templo ng Espiritu Santo. Hindi nagtagal, nagdesisyon siyang dumaan sa simbahan para magdasal. Sa daan, nakasalubong niya si Liza, na halatang papunta rin doon. Hey, Mark, bati ni Liza, puno ng sigla. Mukhang may gusto kang pag-usapan. Ang mga mata mo parang puno ng mga tanong. Tumawa si Mark, bahagyang kinikilig sa pag-aasaran nila. Tama ka riyan, Liza, sagot niya. Hindi ko pa rin lubos na naintindihan ang ibig sabihin ng katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Ano sa tingin mo? Naku, malalim na tanong iyan, Mark, sabi ni Liza habang sila'y naglalakad papunta sa simbahan. Pero para sa akin, ang katawan natin ay hindi lamang pisikal na anyo. Ito ay tirahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya bawat aksyon, bawat pagpili na ginagawa natin sa ating katawan, ay dapat palaging nakatuon sa pagluwalhati sa Kanya. Nag-isip ng malalim si Mark. Kung ganon, ano ang masasabi mo tungkol sa mga tato? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Hindi ba ito taliwas sa ideyang iyon? Depende siguro sa layunin, sagot ni Liza habang nakatingin sa kanya.
Ang iba, nakikita ang kanilang tato bilang pahayag ng pananampalataya. Ang iba naman, simpleng dekorasyon lang ito. Sa huli, ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang ating katawan upang ipakita ang ating debosyon sa Diyos. Pagpasok nila sa simbahan, nagulat sila nang makita si Pastor Eli na nagbabasa ng Biblia sa altar. Agad silang lumapit at nagmano, sabay tanong ni Mark, "Pastor, pwede po ba kaming magtanong tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa amin?" Ngumiti si Pastor Eli, itinabi ang kanyang Biblia, at tumingin sa kanilang dalawa. "Ano ang bumabagabag sa inyo?" tanong niya ng mahinahon. "Tungkol po sa 1 Korinto 6:11-20, sabi ni Mark. "Sinasabi po doon na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Paano po ito naugnay sa desisyon ng isang tao na magpatato?" Hinawakan ni Pastor Eli ang balikat ni Mark, na parabang sinasabi niyang seryoso ang usapan, ngunit puno ng pag-ibig. Ang talatang ito, Mark, paliwanag niya, ay paalala sa atin na hindi na tayo pag-aari ng ating sarili. Tayong lahat ay binili ng dugo ni Kristo. Kaya't ang bawat desisyon natin, lalo na sa ating katawan, ay dapat pagnilayan ng mabuti. Tahimik na nag-isip si Mark habang binabalikan ang kanyang plano na magpatato ng bersikulo mula sa Biblia. Nakaramdam siya ng kalituhan. Kung templo nga ng Diyos ang ating katawan, tanong niya, hindi ba't dapat natin itong alagaan at iwasan ang mga bagay na maaaring makasira dito? Tumango si Pastor Eli. "Tama ka riyan, Mark," sagot niya. Ngunit hindi rin natin dapat kalimutan na ang Espiritu Santo ay nasa ating puso, hindi lamang sa ating balat. Ang mahalaga ay ang intensyon ng ating puso sa bawat desisyon. Biglang nagsalita si Liza, tila may bagong ideya sa kanyang isipan. "Alam nyo, Pastor," sabi niya, "narinig ko minsan ang isang kwento tungkol sa isang misyonero na may malaking tato ng krus sa kanyang likod. Sabi niya, ito raw ay naging dahilan kung bakit maraming tao ang lumapit sa kanya para magtanong tungkol kay Kristo. Kaya kahit paano, ang tato niya ay naging instrumento ng Diyos para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo." Nag-isip ng malalim si Mark habang pinapakinggan ang kwento ni Liza. Kung ganon, bulong niya, maaaring gamitin din ang mga tato bilang bahagi ng ating misyon bilang Kristiyano. Ngumiti si Pastor Eli, halatang natutuwa sa pag-unlad ng pag-isip ni Mark. "Tama ka, Liza," sabi niya. "Ang Diyos ay kayang gamitin ang lahat ng bagay para sa kanyang layunin. Ngunit tandaan natin, Mark, ang bawat isa ay may sariling landas sa pananampalataya. Ang mga desisyon natin ay hindi dapat nakabatay lamang sa kagustuhan natin, kundi sa kalooban ng Diyos para sa atin." Habang lumalabas sila ng simbahan, nakaramdam si Mark ng kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Parang biglang nawala ang bigat ng kanyang mga tanong. Alam niyang hindi pa niya lubos na nakikita ang buong kasagutan, ngunit nararamdaman niyang unti-unti na niyang natutuklasan ang sagot. Sa daan pa uwi, nag-usap muli si Mark at Liza. "Alam mo, Mark," sabi ni Liza habang nakangiti, "hindi naman lahat ng bagay ay kailangang sagutin agad. Minsan, ang paghahanap ng kasagutan ay bahagi rin ng ating paglalakbay sa pananampalataya." Nagpatuloy sila sa paglalakad, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kalangitan. Ramdam ni Mark ang init ng huling sinag ng araw sa kanyang balat, na parabang paalala ng presensya ng Diyos sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Habang naglalakad sila, huminto si Mark at tinignan ang kalangitan. "Liza," sabi niya, puno ng damdamin, "handa na akong maghintay sa sagot ng Diyos. Kung templo nga ng Espiritu Santo ang ating katawan, gusto kong tiyakin na ang bawat desisyon ko ay para sa kanyang kaluwalhatian." Hinawakan ni Liza ang kamay ni Mark bilang suporta. "Iyan ang tamang desisyon, Mark," bulong niya. "Alam kong ang Diyos ay gagabayan ka sa bawat hakbang. Huwag kang magmadali dahil ang kasagutan ay darating sa tamang oras." Nagpatuloy silang maglakad habang bumabagsak ang dilim at unti-unting kumakapal ang gabi. Sa katahimikan ng kanilang paglalakbay, naramdaman ni Mark ang pag-asa na tila isang maliit na liwanag na nagmumula sa malayong lugar. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang paglalakbay, ngunit alam niyang kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. Habang pinakikinggan niya ang mahinang hangin na humahampas sa mga dahon, nagdasal siya sa kanyang puso, "Salamat po, Panginoon, sa liwanag na inyong ipinapakita. Patuloy po akong maghahanap ng inyong kalooban, at sa bawat desisyon ko, naway magbigay ito ng kaluwalhatian sa inyo." Isang malamig na umaga, nagising si Mark na tila may kakaibang kagalakan sa kanyang puso. Habang nagkakape siya sa kanyang balkonahe,
Naisip niya ang lahat ng mga pag-uusap na naganap nitong mga nakaraang linggo, ang mga tanong, ang mga diskusyon, at ang kanyang panalangin para sa karunungan. Hindi niya maiwasang magtanong muli sa sarili, may kalayaan ba akong magdesisyon na magpatato, o dapat akong mag-ingat dahil sa responsibilidad ko bilang isang Kristiyano? Napagpasyahan niyang magpunta muli sa simbahan upang makausap si Pastor Eli. Pagdating niya doon, nakita niya si Ben na nakaupo sa labas, tahimik na nagbabasa ng Biblia. "Ben," tawag ni Mark. "May oras ka ba? Gusto kitang makausap tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa akin." Nagtaas ng tingin si Ben at mumiti. "Siyempre, Mark." "Para saan ito?" tanong niya habang binabalot ang kanyang Biblia at nagpakawala ng isang nakakaunawang ngiti. "Tungkol ito sa kalayaan ng Kristiyano," sabi ni Mark habang nauupo sa tabi ni Ben. "Naririnig ko ang sinasabi ni Pastor Eli tungkol sa pagiging templo ng Espiritu Santo. Pero may nabasa rin ako sa Roma 14 na, 5, bawat isa ay magkaroon ng kanyang sariling pananampalataya at magpasya ayon sa kanyang paniniwala. Paano natin ito balansihin?" Tumango si Ben, tila nagmumuni-muni rin. "Ang kalayaan ng Kristiyano ay isang napakagandang kaloob," sabi niya. "Ngunit hindi ito lisensya para gawin ang anumang gusto natin. Ito'y kalayaan na dapat ginagamit para maglingkod at magluwalhati sa Diyos. Kapag pumipili tayo, dapat nating isaalang-alang kung ito ba'y nakakatulong sa ating pananampalataya o nagiging sanhi ng pagkatisod ng iba." Nag-isip si Mark, hinihigop ang mainit na kape habang nakikinig kay Ben. Pero, paano natin malalaman kung ang isang desisyon, tulad ng pagpapalagay ng tato, ay para sa ating kaluwalhasyan o para lang sa ating sariling kagustuhan? "Minsan, Mark," sabi ni Ben, "ang sagot ay nasa ating puso. Kailangan natin itong dalhin sa panalangin at humingi ng patnubay sa Espiritu Santo. Alam mo naman siguro ang sinasabi sa 1 Korinto 10:31, kahit ano ang inyong ginagawa, gawin niyo ito para sa kaluwalhasyan ng Diyos." Napabuntong hininga si Mark, nararamdaman niya ang bigat ng mga salita ni Ben. Kung gayon, hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang gusto ko, kundi kung paano ito makakatulong sa akin na ipakita ang aking pananampalataya. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang lumapit si Liza, na may daladalang isang maliit na notebook. "Ano nang pinag-uusapan niyo?" tanong niya, halatang curious. "Tungkol sa kalayaan ng Kristiyano," sagot ni Ben, "kung paano natin gagamitin ito sa tamang paraan, lalo na pagdating sa mga bagay na kontrobersyal tulad ng mga tato." Tumango si Liza at mumiti kay Mark. "Alam mo, Mark," sabi niya, "may nabasa akong magandang talata sa Galatia 5:13, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang pagkakataon para sa laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa pag-ibig." Para sa akin, ito ay paalala na kahit may kalayaan tayo, dapat pa rin tayong mag-ingat na gamitin ito para sa kabutihan at pagmamahal sa iba. Nagkaroon ng katahimikan na puno ng pagninilay-nilay. Parang may naintindihan si Mark na bago sa kanyang isipan. "Siguro," sabi niya ng mahinahon, "ang kalayaan ko ay hindi lamang para sa akin. Ito'y para rin sa kapakanan ng mga taong nakapaligid sa akin." Kinagabihan, habang naglalakad si Mark pauwi, dumaan siya sa isang kapehan kung saan madalas niyang makita si Andrew, ang kaibigan niyang may malaking tato ng krus. Nang makita siya ni Andrew, agad itong umiti at nag-anyayang maupo. "Mark, saktong nandito ka. Gusto kitang makausap tungkol sa isang bagay," sabi ni Andrew. Naupo si Mark at tumingin kay Andrew, halatang sabik na malaman kung ano ang nais nitong pag-usapan. "Ano iyon, Andrew?" "Nakita kita kanina sa simbahan kasama si Ben at Liza," sabi ni Andrew habang iniiwasan ang tingin ni Mark. "Napag-usapan ba ninyo ang tungkol sa mga tato?" Tumango si Mark. "Andrew, pinag-uusapan namin ang tungkol sa kalayaan ng Kristiyano at kung paano dapat gamitin ito ng may responsibilidad. Paano mo ba napag-isipan ang pagpapalagay ng tato mo?" Nagpakawala si Andrew ng isang malalim na buntong hininga. "Alam mo, Mark," sabi niya, "hindi madali ang desisyon ko noon. Maraming beses kong pinagdasal ito. Hindi ko ito ginawa para lang magmukhang cool o para sa sarili kong kasiyahan. Gusto kong gamitin ang tato ko bilang simbolo ng aking pananampalataya at upang magbukas ng mga oportunidad na makapagbahagi ng Ebanghelyo." Nakatingin si Mark sa malaking krus sa dibdib ni Andrew, at sa pagkakataong ito, nakita niya ito ng may bagong pag-unawa. "Naintindihan ko na," bulong niya. "Hindi ito tungkol sa kung may tato o wala.
Ito'y tungkol sa layunin at kung paano natin ginagamit ang ating kalayaan sa tamang paraan. Tumango si Andrew at ngumiti ng malawak. Tama ka, Mark. Ang bawat isa sa atin ay tinawag na gamitin ang ating kalayaan hindi para sa sarili nating kagustuhan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung ang tato ko ay makakatulong na magdala ng mensahe ni Kristo, handa akong harapin ang anumang paghusga mula sa iba. Habang naglalakad pa uwi si Mark, ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Hindi pa rin niya alam ang magiging desisyon niya, ngunit naramdaman niyang mas naging malinaw na ang kanyang landas. Nasa tamang direksyon siya, isang direksyon kung saan hindi lamang ang kanyang kalayaan ang mahalaga, kundi pati na rin ang responsibilidad niya sa harap ng Diyos at ng kanyang kapwa. Habang nakatingin siya sa kalangitan, nagdasal siya ng tahimik, Panginoon, salamat po sa kalayaan na inyong ibinigay. Tulungan niyo po akong gamitin ito ng may pananagutan at sa paraang magbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na ang aking kalayaan ay maging sanhi ng pagkatisod ng iba, kundi maging inspirasyon at patotoo ng inyong pagmamahal. Sa kanyang puso, naramdaman ni Mark ang init ng presensya ng Espiritu Santo, na parang isang maliit na apoy na nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit alam niyang nasa tamang landas siya, at sa bawat hakbang, kasama niya ang Diyos. Maagang nagpunta si Mark sa simbahan para sa kanilang lingguhang Bible study. Sa araw na yon, alam niyang magiging espesyal ang pag-aaral dahil tatalakayin nila ang mga kontrobersyal na paksa at ang mga tato ang nasa listahan ng usapan. Pagpasok niya sa maliit na silid kung saan nagaganap ang pagtitipon, nakita niya ang iba't ibang mukha ng komunidad, may mga matatanda, kabataan, at maging ilang bagong miyembro ng simbahan. Umupo siya sa tabi ni Liza, na abala sa pag-aayos ng kanyang mga tala. Excited ka ba, Mark? Tanong ni Liza, nakangiti at puno ng enerhiya. Liza, sagot ni Mark na halatang kinakabahan. Pero hindi ko alam kung ano ang aasahan ko. Maraming opinyon ang magkakasalungat. Hindi ko alam kung paano natin ito pag-uusapan ng hindi magkakagulo. Sa harap ng silid, tumayo si Pastor Eli at mumiti sa lahat. Mga kapatid, sabi niya, alam kong ang usapan natin ngayon ay maaaring magdulot ng pagkakaiba ng opinyon. Ngunit tandaan natin, ang layunin natin ay hindi upang manghusga kundi upang magtulungan na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nagkaroon ng tahimik na pag-unawa ang lahat. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro para ibahagi ang kanilang opinyon. Una nang nagsalita si Mang Tonyo, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng simbahan. Para sa akin, sabi ni Mang Tonyo, ang pagpapalagay ng tato ay tila pagpapasok ng isang marka sa templo ng Diyos. Noong bata pa ako, itinuturo sa amin na ang katawan ay banal at hindi dapat lagyan ng mga palamuti. Nakikinig si Mark ng tahimik, iniisip kung paano siya sasagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Ana, isang batang ina na may maliit na tato ng isang krus sa kanyang pulso. Alam nyo, noong nagpatato ako, sabi ni Ana habang pinapakita ang kanyang pulso, hindi ko ito ginawa para magrebelde. Ginawa ko ito bilang tanda ng aking pagbabalik loob sa Diyos. Sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang pagbabago na ginawa ni Kristo sa buhay ko. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa silid. Nakita ni Mark ang magkakahalong reaksyon ng mga tao, may mga tumango bilang pagsang-ayon, habang ang iba'y nagtaas ng kilay na tila hindi sang-ayon. Ramdam niya ang tensyon, ngunit naramdaman din niya ang sinseridad sa boses ni Ana. Tumayo si Ben at nagbigay ng kanyang pananaw. Sa akin, ang tanong ay hindi lamang kung tama o mali ang magpatato. Ang tanong ay kung paano natin ginagamit ang ating katawan upang ipakita ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Pablo sa Roma 14:13, huwag nating gawing hadlang o batong katitisuran ang ating kalayaan sa pananampalataya ng iba. Kung ang tato ay magiging sanhi ng pagkatisod, marahil ay mas mabuting huwag na itong gawin. Ngunit kung ito ay isang pahayag ng ating pananampalataya, kailangan nating tingnan ang intensyon sa likod nito. Tahimik si Mark, nag-isip. Hindi niya maiwasang balikan ang kwento ni Andrew, ang kaibigan niyang may malaking tato ng krus. Ang tato ni Andrew ay naging daan upang makapagbahagi siya ng ebanghelyo sa maraming tao, at nakatulong ito upang mas marami ang makakilala kay Kristo. Ngunit alam din niyang hindi lahat ng tao ay may parehong pananaw tulad ni Andrew. Tumayo si Pastor Eli at tiningnan ang buong grupo, na para bang sinusukat ang pulso ng bawat isa. Mga kapatid, sabi niya, ang ating pananampalataya ay hindi palaging itim o puti.
Ang iba sa atin ay nakikita ang mga tato bilang isang pahayag ng pananampalataya, habang ang iba naman ay itinuturing itong hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang ating puso. Ano ang layunin natin? Ginagawa ba natin ito upang magluwalhati sa Diyos, o para sa ating sariling kasiyahan? Naramdaman ni Mark ang bigat ng tanong na iyon. Napagtanto niya na hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nakikita sa labas. Ito ay tungkol sa layunin ng puso, kung paano niya ginagamit ang kanyang kalayaan bilang Kristiyano upang maglingkod at hindi upang maging hadlang. Sa pagtatapos ng Bible study, nagpasalamat si Mark sa lahat ng mga miyembrong nagbahagi ng kanilang pananaw. Bago siya umalis, lumapit si Mang Tonyo at tinapik siya sa balikat. Mark, sabi ni Mang Tonyo ng may ngiti, nakikita ko na marami ka pang tanong. Ngunit tandaan mo, ang pinakamahalagang kasagutan ay hindi laging makikita sa mga salita ng tao. Minsan, ang sagot ay nasa puso mo na mismo. Habang naglalakad pa uwi, nagkaroon si Mark ng malalim na pagninilay. Iniisip niya ang lahat ng mga pananaw na kanyang narinig, ang konserbatibong opinyon ni Mang Tonyo, ang personal na kwento ni Ana, at ang balansing pananaw ni Ben sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya dapat magmadali sa kanyang desisyon. Alam niyang ang paghahanap ng sagot ay bahagi ng kanyang paglalakbay bilang isang Kristiyano. Sa gabing iyon, habang siya'y nakaupo sa kanyang kama, muling binasa ni Mark ang kanyang Biblia. Napadako siya sa Roma 14:22, ang pananampalataya na mayroon ka, ingatan mo ito sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang tao na hindi hinahatulan ang kanyang sarili dahil sa mga bagay na kanyang pinili. Ramdam niya ang katahimikan ng gabi na tila nag-uusap ang kanyang puso at ang Diyos. Panginoon, bulong niya habang nakatingin sa kisame, hindi ko pa rin alam ang tamang sagot. Ngunit patuloy ko po kayong hahanapin. Patuloy akong magtitiwala na ipapakita ninyo sa akin ang tamang landas. Kung ano man ang desisyon ko, naway ito'y maging para sa inyong kaluwalhatian. Pumikit si Mark at nakatulog na may bagong kapanatagan sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Ang Diyos ay kasama niya sa bawat hakbang, sa bawat tanong, at sa bawat pagninilay. Isang maaliwalas na hapon, naupo si Mark sa kapehan sa labas ng simbahan, nagmumuni-muni sa kanyang karanasan noong nakaraang Bible study. Nakita niya si Andrew na dumaan dala ang kanyang gitara. Ngumiti si Andrew, binati si Mark, at naupo sa tabi niya. "Uy, Mark," bati ni Andrew. "Napansin ko na tahimik ka sa Bible study. Mukhang malalim ang iniisip mo." Tumango si Mark at sumimsim ng kanyang kape. "Andrew, marami akong narinig na iba't ibang pananaw at lahat sila ay may punto. Pero may isang bagay na bumabagabag pa rin sa akin." Tumaas ang kilay ni Andrew, interesado. "Ano yon, bro?" tanong niya habang isinasaayos ang kanyang gitara. "Iniisip ko kung posible bang gamitin ang mga tato bilang kasangkapan ng ebanghelismo," sabi ni Mark nang may halong kaba. "Nakikita ko ang tato mo, Andrew. At sa tingin ko, naging malaking bahagi ito ng iyong pagsaksi sa iba. Pero hindi ba ito nagiging sanhi rin ng paghusga mula sa ibang Kristiyano?" Natawa si Andrew, ngunit hindi ito isang pagtatawa ng pang-aasar. "Mark," sagot niya, "marami ng beses akong nakatanggap ng tingin o kaya itanong tungkol sa tato ko. Pero alam mo ba, mas madalas, ang mga tanong na iyon ang nagiging daan upang makapagbahagi ako tungkol kay Kristo." Naupo silang dalawa sa isang maliit na mesa malapit sa daan. Dumadaan ang mga tao, at may ilan sa kanila ang napapatingin kay Andrew dahil sa kanyang malaking krus na tato sa dibdib. Pero hindi ito ikinahihiya ni Andrew, bagkus, tila ipinagmamalaki niya ito na parang simbolo ng kanyang pananampalataya. "Isang araw," kwento ni Andrew, "habang tumutugtog ako ng gitara sa parke, may lumapit sa akin na lalaki. Tinuro niya ang tato ko at tinanong, 'Ano yan? Bakit ka nagpatato ng krus?' Sinagot ko siya ng diretsyo, ito ipaalala sa akin ng pagmamahal ni Kristo. Sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang kanyang sakripisyo para sa akin." Alam mo ba, Mark? Mula roon, nagsimula ang mahaba naming usapan tungkol sa Ebanghelyo. Naging oportunidad ito upang ipakilala ko sa kanya si Kristo. Napangiti si Mark, ramdam niya ang sinseridad sa kwento ni Andrew. "Nakakatuwa," sabi niya, "hindi ko naisip na ang isang bagay na kontrobersyal para sa ilan ay maaaring maging kasangkapan upang maikalat ang mabuting balita." Sagot ni Andrew habang humihigop ng kape. "Pero hindi ito laging madali.
Maraming beses din akong nakatanggap ng paghusga mula sa kapwa Kristiyano. Ang iba, iniisip na ako'y nagrebelde o kaya'y hindi seryoso sa aking pananampalataya. Nag-isip si Mark ng malalim. Kung ganon, hindi ba mas mahirap para sa iyo na patuloy na ipaliwanag ang intensyon mo? Hindi ba't napapagod ka rin minsan? Ngumiti si Andrew, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Mark, minsan nakakapagod. Pero iniisip ko na kung si Kristo nga ay hindi pinaniwalaan at hinusgahan ng marami, sino ako para magreklamo? Kung sa pamamagitan ng tato kong ito ay may kaluluwang madadala ako kay Kristo, sulit na ang pagod. Napatingin si Mark sa kanyang braso na dati plano niyang lagyan ng tato. Sa pagkakataong ito, hindi lamang dekorasyon o pahayag ng kanyang sarili ang naisip niya. Nakita niya ito bilang potensyal na kasangkapan para magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Sa kanilang pag-uusap, dumaan si Liza na dala ang ilang polyeto ng simbahan. Nakita niya ang dalawa at lumapit. Uy, ano ang pinag-uusapan nyo? Tanong niya, tila sabik na makisali. Tungkol sa mga tato, sagot ni Andrew. Sinabi ko kay Mark kung paano ginagamit ng Diyos ang aking tato upang magbahagi ng ebanghelyo sa iba. Napangiti si Liza at umupo rin sa tabi nila. Alam mo, Andrew, sabi niya, naaalala ko pa noong unang beses kitang nakita sa simbahan. Inisip ko agad na baka hindi ka seryoso sa iyong pananampalataya dahil sa malaking krus na tato mo. Pero nang makilala kita, napagtanto ko na ang puso mo pala ay puno ng pag-ibig para kay Kristo. Napatango si Andrew, halatang nakaramdam ng konting kirot sa sinabi ni Liza. Liza, naiintindihan ko. Marami ang humuhusga base sa panlabas na anyo. Pero ang Diyos ang nakakita ng puso, at alam niyang ang bawat marka sa katawan ko ay may kasamang dasal at pagnanais na maglingkod sa Kanya. Napuno ng katahimikan ng paligid, ngunit hindi ito isang uri ng katahimikang may tensyon. Ito'y parang isang sandali ng pagninilay, kung saan lahat sila ay nakaramdam ng presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Tumayo si Mark, tinitigan si Andrew, at inilapat ang kamay sa balikat nito. Andrew, sabi niya ng mahina ngunit puno ng emosyon, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Tinulungan mo akong makita ang ibang perspektibo tungkol sa mga tato. Marahil, hindi ito tungkol sa marka sa ating balat, kundi ang marka sa ating puso. Kung ang layunin ay magbigay ng kaluwalhasyan sa Diyos at magdala ng tao patungo sa Kanya, sino tayo para manghusga? Niyakap siya ni Andrew ng mahigpit. Tama ka, Mark, sagot niya na tila naluluha. At tandaan mo, anumang desisyon ang gawin mo, siguruhin mong ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Gamitin mo ang iyong kalayaan upang maglingkod, hindi upang magpakasarili. Habang naglalakad pa uwi si Mark, pakiramdam niya'y mas magaan ang kanyang puso. Hindi niya pa rin alam kung magpapalagay siya ng tato o hindi, ngunit alam niyang higit na mahalaga ang kanyang intensyon kaysa sa pisikal na marka. Ang pagnanais niyang magbigay ng kaluwalhasyan sa Diyos at magbahagi ng kanyang pagmamahal ang tunay na marka na nais niyang dalhin. Sa kanyang isipan, narinig niya ang isang malumanay na bulong na tila galing sa Espiritu Santo, huwag kang matakot sa paghuhusga ng tao, anak ko. Sundin mo ang aking tinig at hayaan mong ako ang magpakita ng tamang landas. Nagpatuloy siyang maglakad sa ilalim ng mga bituin, ang hangin ay malamig ngunit puno ng pag-asa. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niyang kasama niya ang Diyos, na ginagabayan siya, at binibigyan ng liwanag sa bawat madilim na sulok ng kanyang isipan. Isang araw, habang papasok si Mark sa simbahan, napansin niya ang kakaibang titig ng ilang miyembro. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may mga matang nagmamasid sa kanya. Naisip niyang baka isa ito sa epekto ng patuloy nilang pag-uusap tungkol sa mga tato. Pakiramdam niya ay parang may usapang nagaganap sa likod ng kanyang likuran, at tila isang tanong ang palaging nasa isip ng mga tao, ano na kaya ang desisyon ni Mark tungkol sa pagpapalagay ng tato? Habang dumadaan siya sa bulwagan, sinalubong siya ni Mang Tonyo, ang pinakamatandang miyembro ng simbahan. Nakakunot ang noo nito, tila nag-aalala. Mark, anak, wika ni Mang Tonyo, pwede ba kitang makausap sandali? Naupo sila sa isang bakanting upuan malapit sa bintana. Kita sa mukha ni Mang Tonyo ang pag-aalala, ngunit puno rin ng sinseridad ang kanyang tingin. Alam mo, Mark, nagsimula siya, marami na akong naririnig na bulong-bulungan tungkol sa iyong mga plano. May ilan na nag-aalala, iniisip na baka ikaw ay nahuhulog sa maling landas. Napabuntong hininga si Mark, ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Mang Tonyo.
Mang Tonyo, sagot niya, hindi ko pa rin alam ang aking magiging desisyon. Hindi ko ito gagawin ng basta-basta. Patuloy akong nananalangin at humihingi ng gabay sa Diyos. Ngumiti si Mang Tonyo, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, anak, noong bata pa ako, iba ang turo sa amin. Ang pagpapalagay ng marka sa katawan ay tila pagsuway sa Diyos. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na mas malalim pa ang usapin kaysa sa nakikita lamang sa panlabas. Natahimik si Mark, iniisip ang mga salitang iyon. Sa kanyang puso, alam niyang tama si Mang Tonyo. Hindi ito isang simpleng usapin ng tama o mali. Ito'y masalimuot, puno ng emosyon, at nakaugat sa mga paniniwala at kultura ng bawat isa. Habang nakaupo sila, dumaan si Liza kasama ang ilang kabataan. Napansin nilang nag-uusap sina Mark at Mang Tonyo kaya't lumapit sila. Kumusta, Mark? Tanong ni Liza. Nagkakaroon na naman ba tayo ng diskusyon tungkol sa mga tato? Napangiti si Mark na bahagyang nakaramdam ng ginhawa sa presensya ni Liza. Liza, sagot niya. Mukhang ito na naman ang paksa ng araw. Pero sa totoo lang, gusto kong marinig ang opinyon ng iba pang miyembro ng simbahan. Nagkaroon sila ng impromptu na pagtitipon sa bulwagan, kung saan ilan sa mga miyembro ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Si Ate Cora, na kilala sa kanyang pagiging konserbatibo, ay unang nagsalita. Para sa akin, sabi niya, ang mga tato ay simbolo ng rebelyon noong ako'y bata pa. Tila ito'y tanda ng pagsuway at pag-aklas laban sa tradisyon. Ngunit bago pa magpatuloy si Ate Cora, sumingit si Carlo, isa sa mga kabataan na may maliit na tato sa kanyang leg. Ate Cora, sabi ni Carlo ng magalang, sa tingin ko, nag-iba na ang kahulugan ng mga tato ngayon. Para sa akin, ang tato ko ay paalala ng aking pagbabago. Noong ako'y nalulong sa bisyo, ito ang naging tanda ng aking bagong buhay kay Kristo. Nagkaroon ng tahimik na pagninilay ang lahat. Nakita ni Mark ang malalim na emosyon sa mukha ni Carlo, tila muling naalala ang kanyang pinagdaanan. Ramdam niya ang pagkakahiwalay ng mga opinyon sa grupo, may mga tumatango bilang pagsang-ayon kay Carlo, habang ang iba ay naguguluhan pa rin. Tumayo si Pastor Eli sa gitna ng grupo, nagtama ang kanilang mga mata ni Mark. Alam niyang ito ang tamang oras upang magbigay ng mensahe ng pagkakaisa. Mga kapatid, sabi ni Pastor Eli, hindi ko kayo sisisihin kung ang iba sa inyo ay naguguluhan o nahihirapan sa usaping ito. Ang mga tato ay maaaring magdala ng iba't ibang kahulugan depende sa taong nagdadala nito. Para sa ilan, ito'y tanda ng kanilang pananampalataya, para sa iba, ito'y alaala ng kanilang masakit na nakaraan. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang ating puso. Nagkaroon ng tahimik na pag-unawa ang lahat. Tumango si Mark, ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Pastor Eli. Pastor, tanong niya, ano ang payo ninyo para sa aming lahat na nag-aalinlangan pa rin? Ngumiti si Pastor Eli, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Mark, sabi niya, ang pinakamagandang payo na maibibigay ko ay ito, alamin niyo ang kalooban ng Diyos para sa inyong sarili. Hindi ito tungkol sa pagsunod lamang sa nakagawiang tradisyon o sa kung ano ang sinasabi ng iba. Ito'y tungkol sa inyong relasyon sa Diyos at kung paano ninyo gagamitin ang inyong katawan upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang bawat desisyon ay dapat idaan sa panalangin at pagninilay. Habang nagkakalat ang grupo matapos ang kanilang pagtitipon, nagpasalamat si Mark kay Pastor Eli. Maraming salamat, Pastor, sabi niya. Pakiramdam ko'y unti-unti nang lumilinaw ang landas na tatahakin ko. Ngumiti si Pastor Eli, tinapik ang balikat ni Mark. Huwag kang magmadali, Mark, sabi niya. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Siya ay laging nariyan, naghihintay na gabayan ka sa tamang oras. Habang naglalakad pa uwi, ramdam ni Mark ang magkahalong damdamin, pag-aalinlangan, pananabik, at bagong pag-asa. Nakita niya na ang usapin ng mga tato ay hindi lamang tungkol sa tinta sa balat. Ito ay tungkol sa mga marka ng ating nakaraan, sa ating mga paniniwala, at kung paano natin ipinapahayag ang ating pananampalataya sa isang mundo na patuloy na nagbabago. Nang makarating siya sa bahay, tumingin siya sa salamin, iniisip kung ano nga ba ang magiging desisyon niya. Alam niyang ito ay hindi madali, ngunit ramdam niya ang kapanatagan sa kanyang puso. Nagdasal siya ng taimtim, Panginoon, alam ko pong marami pa akong dapat matutunan. Ngunit sa bawat hakbang, alam kong kasama ko kayo. Naway ang bawat desisyon ko ay maging para sa inyong kaluwalhatian. Sa gabing iyon, natulog si Mark ng may bagong kapanatagan.
Hindi pa niya alam ang lahat ng kasagutan, ngunit ramdam niya na ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa kanya, sa pamamagitan ng mga tao sa kanyang paligid, sa kanyang mga karanasan, at sa tahimik na bulong ng Espiritu Santo. Makalipas ang ilang araw, tahimik na nagmuni-muni si Mark sa kanyang paboritong lugar sa parke. Nakatitig siya sa maliit na lawa, kung saan sumasalamin ang liwanag ng araw sa tubig. Ang bawat kislap ng liwanag ay tila mga alaala ng kanyang naging paglalakbay, ang mga kwentuhan kasama sina Andrew, Liza, Ben, at Pastor Eli. Alam niyang malapit na siyang magdesisyon tungkol sa pagpapalagay ng tato, ngunit nais niyang tiyakin na ito ay bunga ng tamang pagninilay at hindi pa dalos-dalos. Habang nagmumuni-muni, lumapit si Ben at naupo sa tabi niya, dala ang isang maliit na Biblia. "Tahimik ka ngayon, Mark," sabi ni Ben habang binubuksan ang kanyang Biblia. "Mukhang malalim ang iniisip mo." Tumango si Mark, sabay buntong hininga. "Ben," sagot niya. "Nararamdaman kong malapit ko nang malaman ang sagot, pero may mga bagay pa rin akong gustong pagnilayan." Binuksan ni Ben ang Biblia sa Kawikaan 3:5 at binasa ng malakas. "Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid niya ang iyong mga landas." Tumango siya kay Mark at mumiti. "Naisip ko na makakatulong ito sa iyo ngayon. Minsan, kahit anong pagninilay ang gawin natin, ang tunay na sagot ay galing lamang sa Diyos." Niyakap ng mga salita ni Ben ang puso ni Mark. Ramdam niya ang kapanatagan, ngunit may bahagi pa rin ng kanyang isipan ang puno ng tanong. "Alam mo, Ben," sabi niya habang iniisip ang lahat ng mga narinig niya, "ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang pagtimbang sa pagitan ng aking kalayaan bilang Kristiyano at ang responsibilidad na dala nito." Ngumiti si Ben na para bang nakuha niya ang iniisip ni Mark. Kaya nga sinabi ni Pablo sa 1 Korinto 10:23, "Lahat ng bagay ay may kalayaan, ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Lahat ay may kalayaan, ngunit hindi lahat ay nakapagpapatibay." Hinawakan niya ang balikat ni Mark. "Kung magpapasya ka, siguraduhin mong ito ay makapagbibigay ng lakas at hindi magiging sanhi ng pagkatisod ng iba." Nag-isip ng malalim si Mark habang binabalikan ang mga salita ni Ben. Nakita niya ang mga imahe ng kanyang mga kaibigan sa simbahan, sina Ate Cora, Mang Tonyo, Ana, at Carlo. Alam niyang may mga tao sa simbahan na hindi pa rin lubos na nauunawaan ang intensyon niya. Alam niyang kahit anuman ang kanyang desisyon, magkakaroon ito ng epekto sa kanilang pananaw. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin si Ben sa kanya, puno ng pagmamahal at pangunawa. "Mark," sabi niya, "ang pinakamahalagang tanong ay ito, ano ang layunin mo? Gusto mo bang magpatato para ipahayag ang iyong pananampalataya, o para lang sa iyong pansariling kasiyahan? Anumang desisyon ang gawin mo, tiyakin mong ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos." Napuno ng emosyon si Mark. Alam niyang tama si Ben, hindi na ito tungkol lamang sa kung magpapalagay siya ng tato o hindi. Ito'y tungkol sa kanyang layunin at kung paano niya nais na gamitin ang kanyang buhay upang ipakita ang pagmamahal ni Kristo. Kinagabihan, naglakad si Mark papunta sa simbahan, dala ang bigat ng kanyang desisyon sa kanyang puso. Pagdating niya doon, sinalubong siya ni Pastor Eli sa pinto. "Mark," sabi ni Pastor Eli nang may ngiti, "alam kong mayroon kang nais ipagtapat. Halika, mag-usap tayo." Naupo sila sa maliit na altar ng simbahan, at nagsimula si Mark na magsalita, puno ng emosyon ang boses niya. "Pastor," sabi niya, "matagal ko nang pinag-isipan ito. Alam kong hindi ito simpleng desisyon lamang. Nais kong magpatato, ngunit hindi dahil gusto kong magmukhang iba o maging kakaiba. Nais kong ito'y maging simbolo ng aking pananampalataya, isang paalala sa akin araw-araw na ang aking buhay ay para kay Kristo." Ngumiti si Pastor Eli, sabay hawak sa kamay ni Mark. "Naiintindihan kita, Mark," sabi niya. "At alam kong pinag-isipan mo ito ng mabuti. Kung ito ang desisyon mo, at alam mong ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, sino tayo para humusga? Ang mahalaga ay ang intensyon ng iyong puso." Pumuno ng katahimikan ang simbahan. Ramdam ni Mark ang presensya ng Diyos sa paligid. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kaluwalhatiang nararamdaman niya. Alam niyang natagpuan niya na ang kanyang sagot. Nagdasal siya ng taimtim, "Panginoon, salamat po sa lahat ng karunungan at pagninilay. Handa na po ako. Anumang desisyon ang gagawin ko, naway ito'y maging para sa inyong kaluwalhatian at hindi para sa aking pansariling kapurihan."
Habang nakatayo si Mark at naglalakad palabas ng simbahan, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Para bang ang bigat na matagal niyang dala ay unti-unting naglaho. Nakangiti si Pastor Eli habang pinagmamasdan si Mark na papalayo. "Mark," sigaw niya bago ito tuluyang makalabas. "Huwag mong kalilimutan, anumang gawin mo, ikaw ay minamahal ng Diyos. At laging nariyan siya upang gabayan ka." Luminga si Mark, ngumiti ng may kababaang loob at tumango. "Salamat, Pastor. Alam ko pong kasama ko siya sa bawat hakbang." Habang naglalakad siya pauwi, nakita niya ang maliliit na bituin na nagliliwanag sa kalangitan. Ramdam niya na ang bawat isa sa mga bituing ito ay nagsisilbing paalala ng walang hanggang liwanag ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayong alam na niya ang kanyang desisyon, handa siyang harapin ang mundo, puno ng pag-asa at pananampalataya, na ang kanyang desisyon ay ayon sa kalooban ng Diyos at magbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa wakas, dumating ang araw na handa na si Mark. Mula sa mahabang pagninilay, mga pag-uusap at walang tigil na dasal, ramdam niyang ang kasagutan ay hindi na malabo. Ito'y hindi lamang tungkol sa paglalagay ng tinta sa kanyang balat, kundi tungkol sa kanyang desisyon na magbigay ng patotoo sa kanyang pananampalataya. Huminga siya ng malalim habang nakaupo sa kanyang silid. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, tila isang paalala ng bagong simula. Habang binabalikan niya ang mga nakaraang linggo, naalala niya ang bawat kwentuhan, ang bawat tanong, at ang bawat pag-aalinlangan. Alam niyang hindi ito naging madali, ngunit sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, naramdaman niyang kasama niya ang Diyos. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon, isang tao na dumaan sa maraming pagsubok, ngunit mas matatag at mas malinaw ang pananaw ngayon. Bago siya umalis, tumawag siya kay Liza. "Liza," sabi niya nang sumagot ito, "gusto ko sanang samahan mo ako ngayon. Gusto kong may kasama sa pagdedesisyon ko." Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Liza na puno ng kasiyahan. "Siyempre, Mark. Handa na rin akong sumama sa iyo sa hakbang na ito. Alam kong pinag-isipan mo ito ng mabuti at ipinagmamalaki kita." Nagkita sila sa labas ng simbahan, at habang naglalakad sila patungo sa tattoo parlor, ramdam ni Mark ang bawat hakbang. Hindi ito hakbang ng pag-aalinlangan, kundi hakbang ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Habang papalapit sila, nakita niya si Andrew, nakangiti at tila nag-aabang sa kanila. "Mark," sigaw ni Andrew, tinapik ang balikat ni Mark. "Alam kong darating ka. Naramdaman ko na malapit mo nang gawin ang desisyon na ito." Tumango si Mark at mumiti. "Andrew, handa na ako. Hindi dahil gusto ko lang, kundi dahil alam kong ito ang tamang gawin para sa akin." Pumasok sila sa loob ng parlor, kung saan nakita nila ang tattoo artist na si Jairo, na isang mabuting kaibigan ni Andrew. Ngumiti si Jairo nang makita ang grupo. "Mark, nandito ka na," sabi niya habang inihahanda ang kanyang mga gamit. "Ano ang ipapatato mo?" Huminga ng malalim si Mark at inilabas ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Nakasulat doon ang mga salita mula sa Filipos 4:13, "Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin." Inilapag niya ito sa mesa ni Jairo at mumiti. "Ito ang nais kong ipalagay. Isang paalala araw-araw na ang aking lakas ay galing kay Kristo." Tumingin si Jairo kay Mark na may ngiti at respeto sa kanyang mga mata. "Magandang pagpili, Mark. Sigurado akong magiging espesyal ito." Habang sinisimula ni Jairo ang proseso, naramdaman ni Mark ang malamig na dulo ng karayom sa kanyang balat. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa, na para bang sa bawat paglagay ng tinta ay nababawasan ang bigat ng kanyang mga tanong at pagdududa. Nakapikit si Mark, naririnig niya ang mahinang tunog ng makina, ngunit higit sa lahat, naririnig niya ang tahimik na bulong ng Espiritu Santo sa kanyang puso, "Anak, kasama mo ako. Ginagabayan kita sa bawat hakbang." Nang matapos si Jairo, tumingin siya kay Mark at mumiti. "Tapos na, Mark. Tingnan mo." Tumingin si Mark sa salamin at nakita niya ang bersikulo na nakaukit na sa kanyang braso. Ramdam niya ang init ng mga salita, tila isang buhay na patotoo ng kanyang pananampalataya at pagsuko sa Diyos. Hinawakan niya ang braso niya at naramdaman niyang ito'y hindi lamang isang tato, kundi isang simbolo ng kanyang relasyon kay Kristo. "Salamat, Jairo," sabi ni Mark nang may ngiti. "Hindi ko ito makakalimutan." Lumabas sila ng parlor at naglakad sila patungo sa simbahan. Nakita nila si Pastor Eli sa harap, nakangiti at tila alam na kung ano ang nangyari.
Mark, sabi ni Pastor Eli, sabay yakap sa kanya. Alam kong hindi ito naging madali para sa iyo. Ngunit ipinagmamalaki kita sa iyong desisyon. Nakikita ko ang sinseridad ng iyong puso. Napatango si Mark at tumingin sa kanyang bagong tato. Pastor, hindi ito tungkol sa tato lamang. Ito'y tungkol sa aking pagdedesisyon na maging tapat sa aking pananampalataya. Alam kong may mga hahatol sa akin, ngunit ang alam ko lang, ginawa ko ito para sa kaluwalhasyan ng Diyos. Nagtipon ang lahat ng miyembro ng simbahan, at isa-isang nagbigay ng kanilang pagbati kay Mark. Naramdaman niya ang init ng kanilang suporta, kahit na alam niyang hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang desisyon. Ngunit sa kanilang mga mata, nakita niya ang respeto at pagmamahal, isang paalala na kahit na magkakaiba sila ng pananaw, nagkakaisa sila sa pagmamahal kay Kristo. Habang nakatayo si Mark sa gitna ng grupo, naramdaman niyang puno ng liwanag ang kanyang puso. Alam niyang ang desisyong ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito'y naging simbolo ng kanyang paglalakbay, ng kanyang pagninilay, at ng kanyang pagnanais na maglingkod sa Diyos. Bago matapos ang gabi, nagtipon sila para magdasal. Si Mark ang nanguna sa kanilang panalangin, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Panginoon, sabi niya, salamat po sa inyong gabay at pagmamahal. Salamat po sa karunungan na ipinagkaloob ninyo sa akin. Naway ang tato na ito ay maging tanda ng aking pagsunod at debosyon sa inyo. At sa lahat ng aking gagawin, naway ito'y magbigay ng kaluwalhasyan sa inyong pangalan. Nag-amot ng palakpak at yakap ang buong simbahan. Alam nilang lahat na ang paglalakbay ni Mark ay hindi pa tapos, ngunit ang araw na iyon ay nagmarka ng isang mahalagang tagumpay, isang tagumpay ng pananampalataya, ng pag-ibig, at ng tunay na pagsuko sa Diyos. Habang lumalakad si Mark pauwi, tinignan niya ang kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap ng maliwanag, tila nagdiriwang kasama niya. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang mas magaan ang kanyang puso. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang bagong kabanata ng kanyang buhay, ngunit hindi na siya natatakot. Kasama niya ang Diyos, at sa bawat hakbang, dala niya ang patotoo ng kanyang pagmamahal. Nakangiti si Mark habang tinatanaw ang gabi, puno ng pag-asa at pananampalataya. Alam niyang anumang hamon ang kanyang harapin, kaya niyang lampasan, dahil sa bawat sandali, nasa tabi niya ang Diyos na hindi siya kailanman iniwan. Kung napanood mo ang video hanggang sa dulo, saludo ako sa iyo. Para ipakita na ikaw ay talagang nakinig at sumubaybay sa buong kwento, i-comment ang salitang lakas sa ibaba. Gusto kong makita kung sino ang nakarating hanggang dito at naging bahagi ng ating pagninilay. Huwag kalimutang magbahagi rin ng iyong opinyon, napakahalaga ng iyong pananaw para sa ating lahat.